Tara, wala na patumpik-tumpik pa dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng homemade itlog na maalat. Nagmamantika to. Tara, simulan na natin. Siyempre, gagamit tayo dito at mas maganda talaga ay itlog ng itik. At para naman sa ating brine solution or yung salted water, ay maglalagay lang ako dito. Pinag-combine ko yung half cup ng iodized salt at na ating 3 cups of warm water. So dito nakita nyo, umuusok yung ating tubig. Huwag dapat ganun, dapat ay warm lang. Dahan-dahan lang natin ito ilagay sa ating brine solution at meron naman talaga na mas madali pa dito at talaga na mga makukulob yung ating concentration dito sa ating itlog. Kumuha lang ako dito ng garapon at dahan-dahan natin ito ilagay yung ating itlog na maalat dito. So kailangan talaga ay walang crack or walang butas, kundi yung pagbababala natin dito ay masisira lahat. Kaya kailangan ay doble ingat. Ilagay na natin dito yung ating water mixture at ito yung ating ratio ay talaga namang tamang-tama lang kasi kailangan natin ito ibabad ng mga 3 weeks at saktong-sakto na yung pinakaalat nito. Nasubukan ko na kasi sa iba kong mga gawang itlog na maalat kapag ang ratio ng ating salt at ng ating water ay mas mataas dito ay nako guys, in 3 weeks na pakaalat talaga. At kung hindi naman talaga kagandahan o yung tama yung ratio na ginamit natin dito, yung pinakaitlog natin ay madaling masira at matabang talaga. Normal lang naman talaga na aangat yung ating itlog kasi yung dense ng ating water salt mixture ay mas mabigat pa compare dito sa ating itlog. Kaya don't worry kung makikita nyo na ang sabi nila ay kapag lumulutang yung itlog sa pinakatubig ay sira na yung ating itlog. Hindi yon aakma dito sa ating brine solution. At after nga natin ito maibabad ng 3 weeks, ay hugasan lang natin ito ng bahagya. At ito kailangan ay ilagay natin ito for at least 3 to 4 hours. At dapat ay nasa low heat lang tayo. So kapag ang inyong tubig ay kumukunti na, magdagdag na lang tayo ulit ng mainit na tubig. So ito guys ito ay homemade lamang. Kaya ang ginamit natin ditong paraan sa paggawa nito ay ang brine solution. Kasi alam niyo naman na sa ibang bansa si Mama Shirley, kaya wala tayong mga source na kung saan mabibili yung putik ng pambaba dito sa ating itlog na maalat, which is yun ang pinakamasarap talaga sa lahat ng paraan ng paggawa ng itlog na maalat. At habang mainit pa yung ating itlog ay magkukulay na tayo dito. So pinag-combine ko lang yung ating 1.5 cup of warm water, 1 teaspoon ng ating white vinegar, at ang kulay naman nito ay red at blue. Pinag-combine ko lang para mas tumingkad pa yung pinaka-reddish color yun nito or para mas maging parang maroon color. Ibabad lang natin ito for 15 minutes at ito na ang ating itlog na maalat. Ayan, so mapapansin nyo, may mga patsi-patsi dyan. Ayan yung pinaka-outer shell ng ating itlog. Ay medyo nawala or nakaskas sa pagkakababad sa ating itlog na maalat sa brine solution. And now it's done, our itlog na maalat na nagmamantika. Oh, wow, diba? Sarap. Aba, syempre bago tayo magpaalam, ang tanong ni Mama Shirley, anong klaseng itlog ang ginamit natin dito sa paggawa ng itlog na maalat? Ang inyong sagot sa comment box section. Bye!